Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay April 22, 2024. So first day of trading ulit for the week at mukhang hindi pa tapos yung yung buhusan po dito sa market natin. So nakikita natin medyo malakas pa rin yung buhos ni blue chips natin or yung mga big caps na stocks natin. So meron tayong net foreign sale na 788.43 million. So nag-close tayo, may konting gain naman siya. Umangat pala tayo kanina pero pagdating ng second half of trading natin, so nag-umpisa ng bumaba yung index natin. So meron naman siyang gain kahit konti, 0.02%, and then nag-close tayo ng 6,444.08. Medyo marami na tayo nakita na na gumalaw ng mga stocks natin pero hindi lahat, may mga kabaliktaran yung galaw ngayon. Halimbawa itong si CHP natin, so nag-trending stock siya, nag-loss siya ng negative 22.22%. So meron na, baka meron ng price to, alam ng iba na insider natin kasi meron na siyang drop na rather net foreign sale na 38.05 million. So medyo nag-alisan na rin po siya. So by the way, yung weakness ng market natin over the weekends, ewan ko kung nakita niyo yung balita na doon sa bandang Israel, nagkaroon pa na sila ng retaliatory mga missiles attack pa nung Friday yata ng gabi yon o Saturday ng gabi. Pero after noon, medyo nag-subside na siya. So, pero yung US market, medyo malakas nga po yung drop niya nung Friday ng gabi. So, tignan natin mamaya kung ano nangyari sa kanya sa closing. So, most likely, yun pa rin yung iniinda ng market natin para may premonition nga siya na may maganda, hindi magandang mangyayari sa market natin kasi tuloy-tuloy po na lumalabas kasi yung mga foreign investors natin. Okay, so anyway, batayin na lang natin kung ano mangyayari sa mga stocks natin for the coming few days. So isa sa mga nag-top dito sa listahan natin, pero actually sa mga galawan ng mga stocks natin is siguro yung ating mga minero. So mukhang panahon na ng mining stocks natin na. So si APX nag-breakout na siya last Friday, may konting breakout na siya. And then ngayon, medyo natuloy po yung breakout niya. So nag-up siya ng another 2.27%. So meron siyang 5.44 million na net foreign buy po dito sa market natin. So congrats doon sa merong APX. Kasi ito medyo umarangkada since last week. So CHP medyo nag-drop nga po siya ng 22%. Tapos si Plus, ayan, nag-bounce na rin siya. Finally, after na halos umabot siya ng halos 30% yata yung correction nito, nagkaroon na siya ng 5.83% na bounce dito sa market natin. So good para sa mga sumalo last week. Tapos, pero meron siyang bad sign din, negative 13.02 million net foreign sale dito sa market. SPNEC, so nag-trending kasi ito last week from the past 2 days of trading natin, nagpa 5% yung galawan nito. Pero for today, nag-up lang siya ng 1.01% and then meron siyang negative 1.61 million na net foreign sale dito sa market. SCC, so nag-trending ulit si SCC natin, 'di ba nung Thursday umakyat, Friday bumagsak tapos Monday nag-bounce ulit yung galaw niya. So pa 3%, 3 to 4% na galawan. So ngayon, nag-up po siya ng 3.0% pero meron siya net foreign sale na 5.55 million. Tapos itong si SSI natin, ayan, nag-drop din siya, negative 3.25% at meron siyang 339.19K net foreign buy naman dito sa market natin. Okay? So yun po yung galawan. Tapos yung doon sa may balita sa sa NAIA, may mga nasunog daw na 19 na kotse. So grabe init sa Pilipinas, no? So sobrang init niya. So sinasabi doon sa balita, may speculations baka yung mga grass doon nag-apoy siya or may mga spark na nangyari doon. Pero kung nasa Pinas kayo, ayan, so ramdam nyo yung init ngayon sa buong Pilipinas. So grabe yung heat wave na meron sa Pilipinas. Ayan. Okay. So disclaimer guys, dun sa mga nanonood dito sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po ito. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano stocks yung gusto mong bilhin naman. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palavi Trader na YouTube channel. As usual, vlog pa rin tayo kahit na hindi maganda yung market natin. Subscribe ka lang po dito sa channel natin para updated ka sa mga posts or reviews natin sa mga stocks, or kung gusto mo, kung medyo nahirapan ka during this time, sali ka lang po dito sa
membership button naman natin. So meron siyang join button naman dyan. Sa mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa usual na nanonood dito sa Trending Stocks Review natin, yung mga company reviews, yung ating mga profit or loss, mga sample trades, basic indicators. So yung sinasabi is oversold na yung ibang stocks natin. Fundamentals, yung mga risk management dito sa markets, and then yung basic na learnings or PSC stock market studies naman natin. Okay? So follow mo din po ako dito sa ating Palabra Trader na crypto ko to para updated ka din sa mga later games pero wala na tayo nire-review as of this time. Meron tayong mga ilan-ilan nakikita na play turn games pero hindi ganun ka-promising kasi yung galawan nila tapos yung crypto natin ang laki ng ang laki ng variations niya. Tingnan natin yung hindi ko rin napansin yung galaw ng crypto from the past weekends. So ang sabi nila is ongoing na kasi yung halving natin ng 'di ba? Ng crypto. So mamaya, silipin din natin yung galaw dyan. Tapos sa social media, follow mo na lang po ako dito sa ating Facebook account para updated ka sa mga posts natin. Ganun din dito sa Facebook page. So check mo na lang po yung mga pinopost natin dito. Ayan. So follow mo na lang po para update ka. Tapos sa Bodega Picks, yung mga learnings dito sa local market, dito sa US at saka dito sa cryptos. Check mo na lang po yan. Tapos money earners, yung mga side hustles natin. Pero sabi natin, may mix na natin to later on dito sa Bodega Picks. Tapos yung mga news natin. So hindi ko pa nakita yung pinaka-summary ng index kasi medyo maaga tong review ko nga po na ito. Ayan, so medyo maaga tayo na gumawa ng vlog ngayon. So kung ano yung meron dito, yun na lang po yung babasahin natin. So the PSE sets at 6,400 levels amid fluctuating market conditions. So ito yung mga winners sabi ni momentum leaders sabi ni Investagrams. So si Keppel pala yung pinakamalaki ngayon, no? Nasa 100%, more than 100%. Pangalawa si SSI. Ayan. So trending stock siya ngayon. 89.87% si Bell 75.21, SGP 42.44 tapos Prim 37.28%. So pansin nyo mga small caps or yung mga penny stocks, yung mga medyo leaders dito sa market natin kasi yung mga blue chips nga bumagsak during the recent sell-off ng market natin. So JT Cap, Philippine automotive industry starts 2024 with a 15.5% growth over January 2023 sales. Ayan, so okay yan para sa business niya. Aboitiz Infra Capital to launch fourth economic state in May. FLI announces 25 billion worth of residential projects. Tapos economy, BOP post US 1.2 billion surplus in March. So kanina umaga, medyo maraming maganda pero nung pagdating ng closing na natin, yung mga big caps na stocks natin, unti-unti din, kinain din nila yung kanilang mga green na movements. Pero marami pa rin kagaya ni na Geo, di ba? Medyo umakyat yung galawan nila for today's trading natin. Video Unibank delivers net income. Ay, maganda siya. 73.4 billion in 2023. So, puro kanina umaga itong mga post ko na summary ng market. Ayan. So, ito naman yung mga losers kanina umaga. Pero ito, nagbago na. Pati itong mga winners kasi first half lang yung mga yan. Atlas Consolidated Mining. So, very good lahat. Halos lahat ng mining Sina FNI, di ba? Nag-up for today. So, Atlas Consolidated Mining and Development Corporation reports net income of 563 million in the first quarter of 2024, up siya ng 113%. So, Intelligent Investing, mayroong article dito na maganda, si Ma'am April Tan. So, double check nga na po yan. 80, first quarter net profit 563, up 113% due to increase in revenue as well as higher milling from mine operations in Carmen Copper Corporation. Ayan. So maraming mga news ngayon yung ating mga mining stocks. So BDO, Unibank may hit record profit this year as indicators are trending. So maganda kasi yung mga earnings din ni Banco de Oro natin. FLI, so BDO, por sila lang yata na post ko for today. DMC chairman of the board recently bought 1.1 million worth of stock on the April 17. So Cesar Buenaventura bought around 100k shares on market at roughly 10.8 pesos per share. Ayan. So good catalyst para sa mga DMC holders po natin. APX, so ito yung winner natin. Mukhang ito yung winner for the week. Gold miners rise as metal surges on rising geopolitical concerns. So ito pa rin naman yung sabi natin na yung mga
halimbawa mga gold, metal products, tumataas yung price kasi doon sa mga impending na gera or pinaprice in the market yung bad sentiment sa mga risky assets natin kasi gera yun eh. So magmamahal yung mga metal products naman natin. JT Cap, MPIC Unit Ice Corn Farm in Mindoro. Aboitiz recently bought 73 million worth of stock. So parang CDMC din pala yung galaw nito. Miners rise 1.67%. So kanina umaga to. So led by FNI, Mark, Nickel, Apex, and MPX. So nag-jump din pala si Nickel kanina ng 4.9%. Si FNI nag-up din siya na 5%. So summer na, panahon na ng mga mga metal products or yung mga minero naman natin. So the Philippine Stock Exchange penalized Century Pacific Food, CNPF, a food and beverage company owned by the Poe family for violating disclosure rules. Kayang-kaya naman nila yan. Malit lang siguro. SMC delays 740 billion MAIA project to 2026. Meron share buyback last Friday siguro to. Robinsons, Retail Holdings at saka si Ali Ayala Land Incorporated, Asian stocks mix on concerns of the Mid-East tension. So ito pa rin naman yung iniinda ng market natin since last week na laglagan po yung mga stocks naman natin. So Philippine Airlines secures approval to raise its capital stock to 30 billion peso. Laki. Tesla spent the weekend cutting prices of its model across China, Europe, and the US amid slumping sales and a glut of inventory. So medyo mahina yung mga automotive products naman natin. So the rest po yung mga pinost ko dito is yung mga galawan natin or summary, pinaka-summary nung bandang Friday naman. Okay? So mamaya silipin natin kung anong galaw ng US markets natin. Okay? So Patron, ayan. So guys patalastas ulit. Yung mga gustong sumali sa trading group, so pwede mo pong i-check yung mga requirements na nandito sa Patreon channel natin. So yung gusto ng guide sa trading investing sa Philippine markets, sali lang po kayo dito sa Patreon naman natin. Ayan. So tignan natin yung pinaka-summary ng market. So actually very bad pa rin yung candles na pinapakita nitong CPSE natin. Especially nakikita nga natin wala pa rin balik yung mga foreigners. So patuloy pa rin bumabagsak pa rin yung or lumalabas pa rin yung mga foreign investors. So ngayon mas malaki. Nung Friday, 500 million o 1 billion yata nakita natin. Tapos ngayon is meron ulit halos 1 billion peso, 788.43 million. So merong indication yung market natin na bumagsak pa. Ayaw man natin, pero parang ganun po yung sinasabi ng markets natin. So baka meron tayong retest dito sa 6,000. Baba na natin mula 6,400. Tapos ang trading range natin is ito. Kasi ito naman yung sinusundan natin last week. Itong area na to na nagkaroon tayo ng sideways pattern dito sa market natin. So meron pa naman siyang konting support dito sa 6,369. So hopefully hindi na bumagsak pero yun nga sabi natin, in-anticipate na natin para masanay na rin tayo na mayroong upcoming na drop pa yung market kahit na medyo lumalaban tayo dito sa 6,400 level kasi nga hindi pa rin po natatapos yung labasan ng mga investors dito sa Philippine markets natin. So hindi pa rin maganda din yung pinapakita kasi ng MACD at saka ng RSI formation naman natin. So sa mga big caps na stocks, meron ba tayong winners? Metrobank, ay nag-breakout si Metrobank natin. Nag-up siya ng 2.83%. Tapos SMPH, meron siyang konting bounce, 2.2. Ali, nag-bounce ng konti yung properties, 1.85%. And meron pa ba? SCC, ayan, sa auto si SCC. Nag-bounce ng 3% ulit, bumalik siya ulit. Tapos si JT Cap natin is nag-bounce ng konti, 2.81%. Pero yung parang mas marami yata yung losers. ICT minus 1%, BPI minus 2%, SM minus 1.4%, Jollibee 1.4%, tapos si AC medyo battered din to, negative 1.45%. Lalim na rin ng galaw ni Ayala Corporation naman natin. Okay, so dito sa mga small caps, ang pinaka-winner natin is si Jeo, nag-up siya ulit ng 14.86. So congrats kung medyo nasalo-salo mo itong mga galaw na to pero kokonti lang kasi yung volume niya. So penny stocks na galawan. IDC, nag-breakout si IDC .
Ayan, so nag-up siya na laki 14.71%. So yung mga mining stocks, 8.77, bumalik siya. FNI, so nag-close pala siya, 6%. Oh. Gumanda yung galaw niya. Sino pa? Si Balay, 5%. FLI, 4, 4.55 nag-breakout pero medyo bumalik yung price action ni Balay. IMI, 4% pero laglag. Ito, si Nickel, nag-close siya 3.38. Asan na sina APX? Ayan, APX. Tsaka si PX, more than 2%. GGS, nag-bounce na rin 2.43. At tsaka si Fruit, 2.5%. So, dito naman sa losers, ano kayo nangyari dito kay CHP? Lumabas na yata yung ano nag-flooring daw to kanina. Ang flooring natin is 30% ba? Tama ba? Okay, so pero wala namang nakita trading halt sa kanya. So 33% yung pinaka-drop niya pero nag-bounce siya ng konti mula dito sa parang may fake out siya no. Kasi tinitingnan ko yung yung candle niya itong worrying sa mga ganito no. Hindi natin makita yung next na galaw niya. So actually kung based dito sa technical chart niya kanina ano lang siya eh. So nagbi-breakout nga yung candle ni CHP. So medyo tempting pa nga siya pero lumabas yung earnings niya, negative 99%. So baka meron ng presyo tong si CHP natin, di lang natin alam. Pero medyo malakas kasi lumabas 38.05%. So negative 22.22% yung drop. Okay, so kung meron man siyang price, hindi kaya more than 1 peso lang to. Kasi ito yung price niya dati 1.2. Tama ba? Nung magkaroon siya ng offer kaninong company ba yung gustong San Miguel ba? Yung gustong bumili sa kanya last time? Dito sa 1.2. Pero nung nagkaroon siya ng relationship kay DMC, nung tinitingnan na siya, nag-spike siya up to 2.2. Ayan. So, baka babalik tayo dito sa 1.46 or hinala natin is 1.2. Kung meron ng final price itong si CHP. Ayan. So, very unlikely ba na mabili siya dito sa 2.2? Ngayon, syempre, hindi naman siya kumikita since magkaroon siya ng last offer last time, di ba? Hindi naman siya kumikita dito sa 1.2. So, bibilin ba siya ngayon sa 2.2? Ayan. So, yun yung question natin. Pero tingnan natin kasi parang nag-decide na yung market, nag-drop siya. Medyo malaki po yung drop niya, negative 22.22%. So buti may sumalo sa kanya dito sa malapit sa MA 100 naman natin. So okay lang. Dito lang muna ilalagay natin 1.2 or yung pinakamalapit na support 1.46. So medyo hindi kaya to ng sabi natin ng mga nakaraan. Hindi to kakayanin ng technical analysis natin kasi nga yung price action niya is nakadepende kung magkano price bibili ni DMC. Pero as of now, wala pa rin naman tayong naantay na news dito kay CHP natin. Okay? So next, APX. Ayan, ito nag-breakout na si APX natin. Ayan, so bago ko ituloy, ayan, nakalimutan ko yung pattern natin. Tingin muna tayo saglit dito sa saglit. Ba't ba nauna si CHP dito sa listahan natin? Tingin muna tayo dito sa global market. Nagmamadali ata ako sa vlog natin. So, based dito sa global markets na galawan, mukhang tapos na yata yung scare dun sa Middle East natin. Wala na yata ako nababasa na negative news sa kanya. Medyo maganda yung yung futures ni US market. So, Nasdaq 0.5, Dow Future 0.4 tapos S&P is 0.4%. Pero nung Friday nagkaroon nga po siya ng scare dito sa kilawan natin dito sa global markets kasi nag-drop si Nasdaq na 2% tapos negative 0.8% si S&P 500 natin. Pero ngayon mukhang na-erase na yung tension doon sa bandang Iran. So mukhang may good news tayo bukas sa galawan natin pero wala pa nga din kasi yung foreign buy natin. Tapos dito sa European markets, ayan, medyo maaga nga yung review natin kasi kakaumpisa pa lang ng galawan dito pero Verdi naman yung pinapakita dito sa European markets. Tapos dito sa bandang Asia, patapos na rin siya, maganda rin naman yung bounce. So, dito sa Hong Kong, 1.98. Dito sa India, 0.5. Dito sa Korea, nag-bounce na siya. Ito yung mga nag-drop nung last week 1.45%. Pero sa Taiwan, drop pa rin siya. Negative 0.59%. So, iniinda pa rin niya yung negative news natin. Tapos dito sa crypto,
Basa ko doon sa mga news, ongoing na yung halving nitong si crypto natin eh. Pero hindi rin naman na siya masyadong gumalaw pa. Nag-steady lang siya dito sa bandang 66 since weekends. So Bitcoin 66K, Ethereum 3.2K, and then BNB ay ito mataas 603 USD per BNB. Tapos yung iba is ayan medyo verde din naman. Okay? So balik ako dito, kamali tayo ng pattern for today's review natin. And then, next natin si APX natin. Okay? So, balikan nyo na lang si CHP. Nauna na kasi sa discussion natin. So, nagkaroon siya ng additional na breakout candle na. So, nag-breakout siya last Friday dito sa 3 pesos and then nagkaroon siya ng another breakout dito sa 3.16. So, overbought na ng konti si APX. Pero pakiramdam nga natin itong si APX naman, aarangkada to hanggat hindi nawawala yung negative sentiment doon sa Iran Israel natin. So nag-up siya ngayon ng 2.27% breakout, very good. And then meron siya net foreign buy na 5.44 million. Ayan. So catalyst wise, gaya ng sabi ko po sa inyo kanina, yung pinaka-catalyst natin sa kanya is yung metal products, tumataas yung value niya as of this time dahil nga doon sa usapin sa giyera naman natin. Okay? So based dito sa galaw, ang next na resistance is 3.3. Pero medyo overbought na si APX natin. Ayan. Tapos meron siyang upcoming dividends, baka ito yung magiging correction niya is halos 2.8%. Ayan. So very good. Meron siyang price action plus upcoming na dividends. Next, si Plus, ayan, so finally nag-bounce na rin. Nag-worry tayo sa kanya last week kasi na sinusukat natin siya, di ba? Dire-diretso yung galaw niya tapos hindi siya nag-stay doon sa 0.6186, 618 na Fibonacci level natin. So in-expect natin, sabi natin last week, baka may retest pa dito sa 9.2 or worst case scenario is dito sa 8.46. Pero nag-bounce na siya eh. So good sign para sa kanya, medyo malakas din, 5.83%. Kaya lang, ang babantayan natin dito sa kanya, baka mahirapan tayong basagin to, no? O umabot dito ko na ilalagay, 11.02. Kaya lang, baka mahirapan siyang umabot dyan kasi hindi pa rin tapos yung net foreign sale din niya. So, yan din yung naging cost ng drop niya. Uh, Halos 100 million na yata yung lumabas dito kay Plus. Yung mga nagpaangat last time, nagsilabasan na rin siya sa price action. So sa current price, from previous peak natin sa kanya, more than 30% yung drop. Pero ngayon medyo nakabawi siya is more than 27% na lang yung loss niya based sa previous na galawan naman natin. Okay? So interesting to see kung ano yung next move niya. Pero kung titingnan mo nga, sabi nga natin last time din, bullish naman si Plus. Maliban lang dito sa nag-exage kasi na umakyat yung price niya last time. Umabot siya ng more than 50% pala na galawan. So, kinorek niya. And then, kung meron babalik na net foreign buy, then saka natin expect na meron continuation yung long term. Kasi yung long term na chart naman niya is uptrend pa rin naman. Yan. So, hopefully, yan yung catalyst, yung first bounce ni Plus naman natin. Next, SPNEC. So, based dito sa galaw niya, meron siyang 1.01% na gain. Parang nahirapan siya dito sa MA20. Lakas talaga ng resistance dito sa area natin na to. So tingnan natin kasi nababasa ko sa Instagram. Pinag-usapan yung earnings niya na mataas 14,000% as compared daw kay ASN natin. Kasi si ASN medyo lugi yung earnings natin sa kanya. Medyo nahirapan pa rin siya dito sa MA20. So yan yung pinakamalakas na resistance. So magkakaroon tayo ng reversal siguro once mag-steady tayo ng konti dito sa 1 peso na pala siya o nakabalik na siya. 1.01% and then negative 1.6 million net foreign sales. So hopefully masustain natin yung 1 peso pero mas gusto natin makita siguro mga 1.1. Mag-steady siya dito sa slightly above dito sa MA20 natin. Okay? So yun lang muna price action wise. Mahina pa rin naman yung RSI level ni SPNEC kasi below pa rin naman siya ng 50 level. SCC next sa Galawan. So natuwa tayo dito kasi medyo bumalik. So gusto niya basagin yung yung MA100. So lalagay ko lang dito
sa 28.7 yung pinaka-support. Below 50, so medyo mahina. Pero may gusto siyang basagin niya tong MA100 kasi bumalik siya nakailang balik na. Net foreign sale negative 5.55 million. So kailangan pa natin ng net foreign buy para ma-break siguro tong MA100 o baka mauntok siya diyan. Magkaroon pa tayo ng double bottom. Pero ngayon is okay siya. So nagka-push siya ng 3% for today's trading natin. Okay? So wala namang catalyst si SEC. Pero alam natin, di ba, twice a year nabibigay ng dividendo. Kaya siguro marami ang may gusto talaga kay SEC natin. And then lastly, si SSI. So medyo nag-pause siya. Resistance natin is 4.35. Nag-drop siya kanina, no? Pero nag-retouch siya dito sa MA9 tsaka 20. At then, nag-bounce naman siya kahit konti. Ayan. So, drop pero drop pa rin siya. Negative 3.25%. And then, meron siyang 339K na net foreign buy dito sa markets naman natin. Pero parang nanghihina yung yung itsura ng RSI natin. Kasi pababa yung pero too early to say kasi above naman siya ng above siya ng RSI 50 levels naman natin. So tignan mo na lang yung overall picture niya is pataas naman siya and then meron pa rin chance na mag-break dito sa 4.35 kasi malapit lang naman niya So isang 3% lang halos mag-breakout na ulit si SSI natin. Catalyst natin kay SSI syempre yung kanya magandang annual earnings naman. Okay? So, yun lang muna yung ating review. Very quick review lang kasi wala masyadong nangyari pa sa majority ng mga big caps na stocks natin. Nagbabagsakan pa rin yung iba. Hindi pa rin makarecover. Meron nagpa-bounce pero hindi naman masyadong umakyat. So, medyo trap tayo dito sa area na to. Siguro hanggang katapusan na ng April. No? Kasi ilang araw naman na is start na ulit ng May. So, magre-recover yung market. Tingin natin sa kung walang gera. So magre-recover ng May, June, July, and then August is sabing natin, ghost month ulit natin. Okay? So yun lang muna yung ating review. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to para sa mga play to earn games, Facebook account, follow mo na lang po para updated ka sa mga posts or dito sa Facebook page natin, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and sa mga gusto ng guides po, sali lang po kayo dito sa Patreon channel naman natin. So yung mga nahirapan sa trading sa markets, so pwede kayong sumali sa trading group. Okay? So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.